Oh. Ay sus. Okay, ito naman ang pag-usapan natin kasi may nakita ako dito sa comment, mga kababayan, hindi daw niya mailabas noon kasi inagaw lang daw niya kay former UC Cabral ang dokumento at syempre, higit na may alam si Cabral sa bagay na yan at siguradong masusupalpal siya. Okay, so yun ang next topic natin. Inagaw nga lang ba ng puwersahan ang mga papeles, mga ka-GPnatics? Kasi pag nagkukwento itong si Libiste, nakita nyo naman kanina yung pamamaraan, hindi masyadong clear at mukhang hindi niya naiintindihan yung iba doon. Mga ka-GP, di ba? Ngayon, may lumalabas na kwento-kwento ayon sa Reddit. Hindi naman po natin sinasabi, mga kababayan, kung ito po ay totoo. Kaya nga po nagtatanong tayo, dahil di umano, ayon sa kanila. Okay, buksan natin. Yung balita kasi, na sinasabi di umano, mga kababayan, ayan, ayon dito sa Reddit, photo share. Maya ka na, Kong Terry. Ito, mga kababayan, sabi dito, Kong Leandro Libiste, okay, forcefully took papers from Yusek Cabral's office. Mga kababayan, 3 months na to. 3 months na to. Okay? 3 months na to. Kung iisipin natin maigi, mga ka-GPnatics, ay parang nagtutugma. Kasi mahigit 3 months. Ayan nakalagay dito, ayan kung nakikita nyo to, 3 months na tong balita na to ayan 3 months. Okay, 3 months na. Sakto dun sa timeline, mga kababayan, na ibinigay daw sa kanya. Ayon sa kanya, ibinigay. Pero ayon sa Reddit, mga kababayan, ito po ay inagaw daw di umano ni Congressman Libiste. Ayon pa dito sa balita, totoo po ito. Nangyari mismo sa opisina ni Yusek Cabral gabi bago ang hearing. Ayon sa kwento, pumasok si Congressman Leandro Libiste at agresibong inagaw ang mga papeles mula sa kamay ni Yusek Cabral. Dahil sa biglaan at marahas na pagkuha, nahiwa pa raw ang papel ang daliri ni Yusek Cabral. Mga kababayan, at kung ito ay kaya nung sumunod na araw sa hearing, mapapansin ninyo na nakabenda ang kanyang daliri. Pakita natin. Mga kababayan, ito po. Ayan. Kita nyo? Yan di umano. Nahiwa daw di umano yung kamay ni Yusek Cabral ng papel dahil sa inagaw na marahas nitong si Congressman Libiste. At ayon pa dito, mga ka-GPnatics, yan, hindi dahil sa simpleng aksidente, kundi dahil mismo sa insidente sa loob ng kanyang sariling opisina. Nakakagulat at nakakaalarma na ganito ang ugali ng isang halal na opisyal. Pumapasok sa opisina ng isang undersecretary at pilit inagaw ang dokumento to the point na nasaktan pa ang opisyal. Walang pumansin nito dati. Pero nag-resurface na lang ang balita na to. Pero ito ay inilabas ng Reddit 3 months ago. Right after, mga kababayan, yung sinasabi ni Libiste na sa kanya ay ibinigay September 4, parang yung timeline medyo pasok. 3 buwan. Kasi almost 4 months pa lang naman From September 4, sabi ko diba, September 4, bibilangin mo, October 4, 1 month. November 4, 2 months. December 4, 3 months. So, by January 4, that's gonna be 4 months. Di ba? Pasok pa sa timeline. Mga ka-GPnatics. Di ba? Oo. Kanina nga yung reporter, si DJ Chacha ata yun, mga kababayan, ay may nagbilanggit. Bakit nabanggit mo na mawawala si Yusek Cabral? Tapos ang ano niya,
baka magpapalit daw ng ng gobyerno, mga kababayan, o ng mga leader sa DPWH. 'Di ba? Oo. Grabe. Gaano kaya katotoo ito, mga ka-GPnatics, ha? Pero gusto natin malaman ang katotohanan. Kaya lang, sana may magsalita. Kasi meron daw mga kasama ito doon sa opisina nung inagaw ni Kong Leandro Libiste etong mga papel ni Yusek Cabral, mga kababayan. Alam naman natin itong si Congressman Libiste may ugali ito ng nakita nyo yung magpa-picture sila ni Congressman Garjola, 'di ba? Mga kababayan, talagang gustong mapansin, bida-bida. Oh. Siguro nung nag-iimbestiga to mga to, pumunta siya sa DPWH, nakita niya si Yusek Cabral, may hawak na papel, inagaw niya. 'Di ba? Oh. Grabe to. Hay, mana ka talaga sa ina mo, may dugong DDS umay, sabi ni Irma Kapuyan. Oh, may kakupalan palang ginawa kaya maingay. Oh, kaya nga nagtataka rin tayo bakit hindi niya inilabas kung ibinigay talaga sa kanya. Technically, mga kababayan, 'di ba? Kung ikaw ay para sa investigasyon ng transparency, accountability, kung gusto mo talaga na ikaw ay sumikat, dapat noon pa lang inilabas mo na 'yan. Kaya lang, it appears to me na mukhang nakasulat doon mga nila kaalyado, 'di ba? Mga senador, kongresista, malamang sa malamang. Kaya ganun. Ay nako. Anyway, yan ay dinaanan lang naman natin, mga kababayan, kasi marami pong nagtatanong kung totoo nga ba talaga ito. Pero ayon dito sa Reddit, mga kababayan ng DPWH Engineer PH or Engineers PH, sila po ang naglabas nito. Natotoo raw po na nangyari ito at may katibayan sila na yung kamay nitong si Yusek Cabral ay merong sugat. Pero gusto ko sana natin, merong mga statement pa o may mga tao na lalabas na magpapatunay na inagaw talaga ito ni Congressman Libiste. If ever that event happened, mga kababayan, naku po, malamang meron talagang gustong malamang meron talagang meron talagang anong tawag doon? May motibo talaga. Bakit niya inagaw? 'Di ba? Gusto magbida-bida. Oh. Right. So, ito naman ang